Nakatanggap ako ng chat mula sa aking auntie Nadia. Pinapupunta niya ako sa bahay nila matapos dumating ang kanyang kaisa-isang anak na si Clara. 3 taon din kasing hindi umuwi si Clara dahil nagtrabaho ito sa ibang bansa. Noong una, ayoko pumunta sa paanyaya ni auntie Nadia dahil baka mamaya isipin ni Clara nanghihingi lang ako ng pasalubong. Hindi kami gaanong close ni Clara. Hindi katulad ng nanay niya na kahit nasa probinsya ako at Manila siya, palaging nagko-comment sa mga post ko at paminsan-minsay kinakamusta ako sa chat. Kaya siguro hindi ko rin nahindian ang paanyaya niya sa akin. Maghahapunan na nang makarating ako ng Manila. Nanibago ko sa itsura ng bahay nila Auntie Nadia. Matagal-tagal na din kasi akong huling nakapunta sa kanila. Unang sumalubong sa akin noon si Auntie Nadia. Mahihigpit na yakap at tuwa ang sumalubong sa akin. Halos hindi ako makahinga sa pagkakayakap niya sa akin. Lalo't sa laki ng harapan niya ay walang kaduda-duda. Masaya din ako kaya napayakap din ako ng mahigpit sa kanya. Kwentuhan ng malala habang todo titig sa akin si Auntie. Mas gumawa po na daw ako at bahagyang lumapad ang katawan. Doon na bumaba si Clara. Konting kaway at tanguan lang ang naging sagutan namin. Dumiretso si Clara sa kusina kung saan nadidinig ko ang tunog ng mga pinggan at mga kubyertos. Sabay tapik sa akin ni Auntie Nadia na sabay-sabay na kaming kumain. Pinaupo na ako ni Auntie at iniwanan niya kaming magkausap ni Clara na noon ay nakaupo na din. Magkaharap kami sa lamesa ni Clara nang mapatingin kami sa bintana dahil biglang buhos ng malakas na ulan. Habang nagkukwento si Clara ay may napansin ako kay Auntie Nadia. Unti-unti kasing umaangat ang suot niyang palda habang inaabot ang sandok sa ibabaw ng aparador. Ang ikinagulat ko pa, wala siyang suot na panloob. Hindi ko may paliwanag ang naramdaman ko nung makita yun. Pero kinabahan ako ng malala hanggang natapos ang masayang hapunan namin. Lumalim ang gabi, ngunit ang ulan ay bahagya pang lumakas. Sa pangatlong kwarto ako pinatulog nila Auntie Nadia. Sa master's bedroom si Auntie at ang katabing pinto naman ay ang kwarto ni Clara. Palalim ng palalim ang gabi. Pero kahit anong ikot ko ay hindi ko makuha ang tulog ko. Yun ata yung sinasabi na namamahay ka kapag ganun. Nakapikit ako pero ang diwa ko'y gising pa din. Tumayo ako bandang 2:00 ng madaling araw. Nakaramdam kasi ako ng pagkaihi dahil na din sa lamig ng paligid at sa dami na din siguro ng nainom kong tubig. Marahan akong lumakad para puntahan ng CR. Takot akong makalikha ng ingay at baka magising si Auntie o kahit si Clara. Pabalik na ako sa kwarto nang may napansin ako sa kwarto ni Clara. Bahagya pala itong nakabukas at may liwanag akong napansin. Saglit kong inaninag at laking gulat ko nang makita si Clara na paikot-ikot at waring nagmo-model. Panay ang sukat sa mga damit kung kaya nakita ko ang hindi dapat makita. Mula sa pagtanggal hanggang sa pagsuot ay kitang-kita ng dalawa kong mata. Hindi ko napigilan pagmasdan ang mga sandaling yun. Hindi na napigilan ng alaga ko ang gustong kumawala sa kanyang kulungan.
kusa na itong dumungaw sa aking short at gustong mahawakan. Tuwang-tuwa ito nang makawala habang ito'y hawak-hawak ko. Buong akala ko ay magiging masaya ang oras na yun, pero hindi pala. Na habang abala ako ay may humawak sa balikat ko. Si Auntie Nadia. Gulat na gulat ako nang makita ako ni Auntie Nadia. Miski si Auntie ay nagulat din, pero tahimik at sumenyas lang ito na huwag maingay. Tumingin siya sa ibaba at walang ano-ano ay hinawakan niya ito at minasahe pataas at pababa. Grabe si Auntie. Mga titig niya sa akin habang ginagawa yun. Wala na akong magawa kundi ipaubaya sa kanya ang best friend ko. Habang patuloy siya sa ganung gawain ay napapatingin ako sa harap niya na unti-unti na palang natatanggal ang suot nitong tube. Sa pagkakahigpit ng kanyang pagkakahawak ay hindi ko na napigilan ang pagdaloy ng mainit na tubig. Hindi ako makapaniwala sa nangyari nung gabi na yun. Naisip ko na sana'y panaginip lang. Hanggang nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa mata ko. Agad kong tinignan ang oras at mag-aalas 9 na pala. Inayos ko na ang mga gamit ko para umuwi. Para makaiwas na din. Pagbaba ko'y agad akong tinawag ni Auntie Nadia. At ako'y pinag-aalmusal. Bagong ligo at amoy na amoy ang pabango. Bakit daw uuwi na ako gayong wala si Clara at may pinuntahang kaibigan? Hintayin ko na lang raw at baka magtampo si Clara. Pero pinilit ko pa din na may need akong ayusin. Hindi ako napigilan ni Auntie. Umalis ako, sabay hingi ng paumanhin sa nangyari. Ganon din kay Clara, na nagpapasalamat din ako sa oras na binigay nila para sa akin. Isang gabi na nakalimutan ng lahat. Ang karanasang hindi ko malilimutan sa piling ni Auntie Nadia.